Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang last round pa rin na naganap sa FIDE World Chess Olympiad sa laro naman ni Prague at ang kaharap niya dito ay si Grandmaster Anton Demchenko. Grabe ang Team India. Wipe out ang gold medals, men and women. Congratulations talaga. At bago po tayo magsimulang mag-aral ay shoutout ko muna ang mga taga-advanced training na kumuha po ng level 1 ng RNT tutorials. Kagabi po nagpasimula na at pwedeng pang humabol ang mga beginners, intermediate at advanced. Open pa rin po kami dahil ang lesson na naganap ay pwedeng ma-replay sa Facebook group. Okay? At meron kayong daily practice at magkakaroon kayo ng mini tournament sa bawat batches ng ating lessons. Okay? Sali na po para mas mahataw at mabata kayo sa chess. Ang ginawa ni Prague nag-D4, D5 si Demchenko, C4, Queen's Gambit, accepted ang pinasok. Nag-Knight F3, Knight F6, E3 para babawiin kagad ang ginambit. Nag-E6 at nag-Bishop takes C4, C5. Ayan, nire-release talaga yan para may pressure kagad sa D4. At Castle, Knight C6, Knight C3, nag-A6. Ayan, para magbi-B5. At nag-Bishop D3. Yan ang preparasyon dito ni Prague. Kasi kung ako puti dito, ang pinipili ko mga kamatyas yung A4 eh. Meron ding line na nagku-Queen E2 lang. Ini-invite yung B5. Tapos magbi-Bishop B3, tapos Rook D1. Pero itong Bishop D3, yan ang titignan natin sa preparasyon dito ni Prague. Kumapture sa D4, E takes D4 at Bishop E7. Okay? So hindi pwedeng lubos-lubosin na natipong lamang ng isang pawn. Capture, may Bishop B5 check, maku-queenless ang black. Trap yan. Bishop E7, Bishop G5 develop, castle, Rook E1, Knight D5, hamon ng bishop to bishop, nag-H4 at okay, bookline pa. H6, kinapture na ang knight, queen takes D5, bishop E4, paalis sa queen, queen D6, ayun, dito nagkaroon ng diferensya. Dahil sa old line, ang ginawa ay kinapture ang bishop. Okay, bishop E3, Bishop D7, Queen D2 at nag-F5. Ayun. Dito kasi mga kamatyas, itong Queen D2, simpleng angat ni Prague. Medyo hindi maganda ang dating yan sa black. Kasi magbi-Bishop takes H6 yan eh. Yan ang inaalala dito ni Demchenko. Kaya nakita ko na parang napilitan siya mag-F5 para kahit papaano, putol ang puwersa ng light square bishop. Nag-Bishop F4, yun lang. Yun lang, napilitang mag-Queen B4 at nag-Bishop C2 umatras. Queen takes D2 and Bishop takes D2. Okay, yun ang problema dito ng black, yung E6 eh. Pwedeng matirahan ng Bishop B3. Bishop F6, Rook A D1. Takes. Okay. Nag-Rook D8. Ayan, dito hindi pwedeng capturein ng pawn sa D4 kasi may knight takes D4, bishop takes D4, magbi-bishop B4. Ayun, may atake sa tore, tagos ang atake sa mga bishop. Ayan, okay? Winning kagad ang white. Kaya nag-Rook A D8 muna at nag-Bishop F4, Bishop E8. Pag kinapture ito, may Bishop F7. Tagos ang atake, may bawi sa A2. May atake pa sa D4. Pero pinasok pa rin ni Prague. Nakipagsabayan na. Knight takes D4, Knight takes D4, takes, and nag-Rook E7. Okay, tineret ang pawn sa B7. Nag-Bishop C6, dinipensahan, at nag-Bishop E5. Okay. At naobligang ma-exchange. May threat pa sa F5, nag-G6. Ayan, dito po, pantay na pantay ang pawns. Yun nga lang, may basag sa H5. Yun lang ang nakita kong medyo may pangbungi sa pawn structure sa king side. Kinapture, bishop takes F5. Rook D8 at nag-bishop E6 checking G7, nag-rook takes H5. Ayun, na 1 pawn down. Ang mabigat dito, same colored bishop kasi mga kamatyas. Kung opposite sana yan eh. Okay lang ma 1 pawn down eh. Rook D2, ayan, para makabawi. At nag-rook F5, dinipensahan ang pawn, nakabawi sa A2, and G4. Ayan. So, lumalabas dito, 2 versus 1 sa king side and 2 versus 1 sa queen side. Sino ang mas mauuna dyan? Bishop E8, halos equal lang. Oh. King G3,
Rook E2, Bishop B3, B5 at nag-Rook C5 para maka-check-check dyan mamaya. At yun, nakapush na ng F4. King F6, yun lang. Dito kasi, oo nga, equal. Pero pag hindi po consistent ang gagawin dito ng black, delikado. Dapat daw A5 lang. Ipagpupush-push na pala yan. Okay? Pero nag-King F6 eh. Rook C8, A5, Rook B8, Rook E3 check, King H4. Ayun, mukhang pasugod eh. Kung ako, yan din ang titira ko eh, di ba? Pasugod. Pero bad move sa computer. Dapat daw ay King F2 lang. Tapos pag nag-Rook E4, ay mag-Rook B6 check. Okay, etc. Pero yan ang gusto ng computer. O, balik tayo sa King H4, nag-A4, at nag-Bishop D5, King E7, nag-F5. Okay, F5, unti-unti lang. Rook E5, Rook B7 check, King F8. Yan na yung blunder ratios. Ang laki ng itinalo ng evaluation bar. Dapat daw po ay King D6. Diyan ang punta para mas aktibo. Tapos ang gagawin, magbi-Bishop E6. O, di ba? Gitgitan pa to. Saka yung King anytime pwedeng lumapit dyan mamaya. Matulungan yung B4, makapush-push. Active yung King. Kumpara sa ginawa ni Demchenko, nagpahiga siya. Nakahiga yung King. Yun ang malupites. Bishop E6, Rook E4, Rook H7. Ayun, napitasan pa ng isang pawn. B4, check muna para lumayo ang King. Rook takes H6. Ayan, kasi pag nag-Rook takes H6 kagad, may King G7. May ganun eh. Kaya pinalayo muna. B3, capture, A3. Ayan, nagmamadali din si Demchenko. Kailangan niyang maipanggulo yung A-pass pawn niya. Chumek, King F6, and the Rook A7. Agad-agad din namang pinuntahan para mapunta sa likod yan. Yun nga lang. Bagsak, ano? Bagsak eh. Capture, bagsak. Bishop E2, nako, dito mga kamatsas, huling bitaw po ni Prague. Ano ang tirang talagang magpaparealize sa black na talagang suko na? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Huling bitaw, Rook A4, resign si Demchenko. Bakit? Hindi kasi makaka-capture sa G4. At hindi naman pwedeng capturein yan, lalong loaded na ng lamang ng pawn ang puti. Ang gagawin yan, iiwas yan. Lagay natin sa Rook E3, magpupush yan G5 check. At kapag nag-King E7, ayan, mag-Rook D4 para check ulit. Tapos pagagapangin yung pawn, mag-G6, papasok ang King sa F6. Sunod-sunod na po ang mangyayaring dilubyo dito sa black. No chance na. Grabe. Ang lakas ng last round, ano? 'Di ba pag last round, kung mapapansin nyo, tabla-tablahan, usually yun ang nakikita natin sa mga diskarte ng mga malakasang players, lalo na pagka leading, 'di ba? Pero sa kanila, walang patawad pa rin eh. Puro 0.5, kung hindi 3-1, napakalakas ng team. Susunod po nating i-analyze mamaya ay ang laro naman ni Eric Gaisi, kapulutan natin ng technique. Dito napulot nating technique yung endgame eh. Ang lakas ng endgame ni Prague, no? Talagang nangibabaw. Kay Eric Gaisi naman sa fight ng board number 3. Katasin pa rin natin, mga kamatsas, may mapupulot pa rin tayo doon. Okay, at bago tayo magtapos, shout out po sa mga nanalo dito sa ating advanced training. Kagabi, bawat lesson kasi after nun mayroong mini tournament. Okay, congratulations kina Naling, Junior Eduardo, Alngog, Paul Pierce, and Dakpano Yuri. Ayan, at para naman sa ating daily practice, congratulations kay The Tiger Pawn. Siya ang best advanced player. At ang top intermediate player naman natin ay si Razon Cesar Dennis. Ayan, wala palang sumaling beginners. Okay, so welcome po ang mga beginners, intermediate, and advanced. Sali po kayo. Pero every after lesson, meron po kaming mini tournament na bukod-bukod ang advanced, bukod ang intermediate, at bukod din ang beginners. Araw-araw po kayong magkakaroon ng chess activities pag sumali po kayo sa RNT Tutorials na private online training natin. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.